nagkakaroon ng kalituhan, pinagbabangga natin ang saligang batas at ang international So, ang law. point may harmonize. I-harmonize natin. It is basic in statutory construction that we must first harmonize the law, right? And in essence, the Constitution actually mandates us under Article 2, Section 2 to adopt the generally accepted principles of international law. Hindi natin sinasabi na mas mataas ang international law sa saligang batas. Actually, ang saligang batas ang nag-uutos sa atin na tayo ay makipag-cooperate despite the fact that we already withdrew from the Rome Statute. Here's my... Yung argument po kasi ni Attorney Jen, parang naging observer na lang ang ating korte. Naging observer na lang ang Korte Suprema, ang ating RTC, ang ating MTC, na parang wala na silang power to exercise judicial power with respect to with respect to whether or not valid ba yung ICC warrant. Ang Korte Suprema hindi observer sa Pilipinas. They have the judicial power to determine whether or not yung ICC warrant is enforceable. Hindi pwede na sunod-sunod lang tayo sa mga puti o sa mga foreigner. Ang saligang batas, yun ang espiritu ng Pilipinas, ang mga Pilipino na niwala sa ating government because of the saligang batas. Yun ang contract ng government natin at mga Pilipino. Kung ibaliwalaan natin yan, so bakit may Pilipinas pa?